Dito sa Batangas, meron daw nakatagong sarap. Nakabalot pa sa dahon ng saging. Ang karaniwang sangkap, nyog at isda. Perfect kapartner ng mainit-init na kanin. Pinais. Ang pagkain kapag sariwa, may likas na linamnam, umami kung tawagin, na lalo pang lumalabas kapag ito'y binabalot. Sa pasalubong center ni Vilma, may pinais na meralya, pinais na Don Pelas, at pinais na galunggong. Nung ako po'y naglagay ng mga pinais, sinaing na tulingan, sinaing na bangus, pinais na meralya, galunggong, tawilis, nabili naman po siya. Di another day po, naglagay ulit po kami, nabili po ulit. Di kami po'y araw-araw ay naglagay na, nakilala na po siya, marami pong bumibili. Sa paggawa ng pinais na galunggong, hinugasang mabuti ang isda, ibinalot sa dahon ng saging. Ilalagay po natin ngayon ang isda. Nilagyan ng tubig at sampalok ang palayo, pinaapuyan. Pagkakulo, inilagay ang asin at asukal. Ang sarap. Lasang-lasa mo yung gata niya. Malinamnam yung laman niya. Malaki ang naitulong ng pinais sa pamilya ni Vilma. Nakabili sila ng sasakyan at naipa-renovate ang kanilang bahay. Sa bayan naman ang pagbilaw sa Quezon, nagkalat ang mga puno ng nyog. Kaya marami rito nagluluto ng pinais. Pinais! Pinais! Si Elmer, kilala sa Quezon sa pagluluto ng pinais na alimango. Nagistan ko na yan, simula nung ako'y maging tao. Oo, nakikita ko na yung aking amama. Amama ang tawag dito sa amin ng lolo. Aliw na aliw naman ako makita ko na nagagawa siya, ganyan, nanonood ako. Pagmamalaki niya, kaya raw binabalik-balikan ang kanyang pinais, hindi ito katulad ng ibang pinais na inilalaga lang. Ang kanyang pinais na alimango, iniihaw. Kinayod ang nyog, tinimplahan ng paminta, bawang at asin. Sunod na binuksan ang alimango, ipinatong sa nyog na may asin at paminta. Ang alige, inihalo sa tinimplahang gata, binalot sa dahon at saka itinali. Sunod itong iniluto sa sabaw ng nyog nung natuyo ang sabaw at saka inihaw. Perfect sa anumang okasyon. Masarap. Original ang lasa. Kahit nung una pang panahon, ganito pa rin ang lasa ng pinais dito sa pagbilaw. Sa pagbilaw pa rin, araw-araw kung pumunta sa ilog, ang kambal na sina Leonida at Esmeralda gamit ang kanilang tain. Nanghuhuli sila ng hipon. Sa ilog nila iniiwan ang kanilang mga tain. Nilalagyan ng bato sa ibabaw para hindi tangayin ang agos. Ako nag-uumang na ring tain para makahuli ng hipon na pampais bukas. Habang hinihintay nila kung merong mahuli, kumuha muna sila ng nyog. Pagbalik sa ilog, ayun, meron ng nahuling hipon. Pwede na silang maghanda ng kanilang specialty, ang pinais na hipon. Kinayod ang nyog habang pinaapuyan ang saging. Isa-isang tinanggal ang ulo ng hipon, pinakatas para makuha ang taba at saka inihalo ito sa kinayod na nyog. Pinaghalo-halo ito, inilagay sa dahon ng saging. Ipinatong dito ang mga hipon, isinarado, iniluto. Para raw mas sumarap, pinatungan ng sangkalan. Masarap, manamis-tamis. Yung lasa ng hipon talaga kumakapit dun sa nyog. Kahit anong uri nga raw ng laman dagat, pwedeng gawing pinais. Kagaya na lang sa Hulacan, ang kanilang ipinapais, bangus. Ang kaibahan lang dito, imbes na sa dahon ng saging binalot ang gamit nila, dahon ng alagaw. At imbes na gata ang pangunahing sangkap, toyo at suka. Pinagkakaiba talaga sila sa dahon ng saging at sa alagaw. Kasi yung alagaw, mabangus eh. Oras na yun ang ginamit mo dun sa niluluto mo.
Papakita ko po kung paano po lutuin yung pinais na bangus. Pagkatapos natin iwain ng mga gulay, pagsama-samahin natin sa isang mangkok. Tapos lagyan natin siya ng dahon ng alagaw. Tapos lagay natin yung ating bangus. Ngayon po, tignan na po natin yung ating pinais na bangus kung luto na. Taon na natin yung ating bangus. At luto na po siya. Sarap. Kulang na lang kanin. Amoy pala nakakabusog. Anong damdaman mo yung tuyot sa kasuka? Para naman sa mga Kapampangan, ang pinais maihahalin tulad sa kanilang pinangat. May dalawang klase ng pinangat dito. Ang isa, binalot sa dahon. Ang isa naman, walang dahon. Ang pinais o pinangat na kanilang ihahain ngayon, pinangat na hito. Madalas daw itong iniluluto nung unang panahon para maiwasan na mapanis ang pagkain. More on the ingredients lang niya is suka, toyo, kamatis, tsaka paminta. Ano lang siya, as in talagang papakuluan mo lang siya. Ang mga sangkap, pinaghalo-halo sa palayok. Takpan natin siya ng dahon ng saging. 5 to 10 minutes para maluto yung isda. Kanyaman. Ang paboritong pinangat naman ng mga taga Bulacan, pinangat na ayungin. Ayon kay Rogie, mas masarap daw ito kapag 3 araw nang nakaimbak. Kaya nga raw ito tinawag na pinangat. Mas masarap sa pangatlong araw. Iyon po yung pinakamadaling lutuin para do sa isda. Na kung talagang gusto mong kumain kagad ng mabilis, magluluto ka lang ng pinangat. Pinaapuyan ng isda at saka nilagyan ng kamatis, asin at suka. Pag lumawit na raw ang mata ng ayungin, pwede nang lagyan ng mantika hanggang maluto. Lasang-lasa yung mantika, kamatis at saka yung suka. Malinamnam. Ang mga nakabalot na putahing ito, kapag binuksan, tsak, mapapasigaw ka raw sa sarap. Buong Pinay! Buong Pinay!